sa pinagkaitan ng kalahating bilyong piso, ang bawat mamamayang Pilipino ay ninakawan ng mahigit kalahating bilyong piso, Mr. Chair. It cannot be ignored that the inquiry conducted by this committee gained so much traction from the public. Sinubaybayan po tayo ng taong bayan, especially as the committee continued to uncover anomalies in the disbursement and liquidation of the confidential funds of the OBP and DepEd. Last week, 2 complaint for impeachment po ang inihain sa Kamara by various groups and various sectors calling for the impeachment of the incumbent Vice President Sara Duterte. In both complaints, the incumbent Vice President Sara Duterte was charged with misuse of 612 million in confidential funds as discovered by this committee. The misuse allegedly amounted to a betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and all grounds for impeachment of a sitting Vice President under the 1987 Constitution. Nung simulan po namin ang inquiry na ito, tulad nyo, hindi po namin inaakala na ganito ang matutuklasan namin. Aayusin po namin ang mga batas na natuklasan ding maraming butas, kaya may nakakalusot. Habang tinatalakay po namin ang usaping ito, marami ang nasaktan, marami ang nagsabi kami ay nanggigipit. Hindi po. Ginawa po namin ang aming trabaho. Mahirap, oo, dahil this is about a very popular Vice President. There is the greater duty of ensuring public accountability and transparency. So let the chips fall where they may. Maraming salamat po, Mr. Chair. Are there any other matters that the member would like to discuss? Wala na po ba? There being no more matters to discuss, do I hear a motion? Mr. Chair, last manifestation before we end. Yes, Congresswoman Franz Castro. Thank you, Mr. Chair. So, isang last manifestation na lang po, Mr. Chair. Dagdag ito doon sa una ko pong manifestation. I completely agree as to the criminal liabilities of the Vice President Sara Duterte. In addition, I would like to stress na isa rin sa napakahalagang tungkulin natin sa Kongreso, particular dito sa House of Representatives, ang tungkulin natin na simula ng imbestigahan o initiate ang investigate or hear ang impeachment ng tinatawag na impeachable officers o matataas na opisyal na hindi maaring tanggalin sa posisyon bukod sa proseso ng impeachment. Kabilang dito ang Vice Presidente noong nakaraang linggo, nag-step 1 na ang 72 individual mula sa iba't ibang mga organisasyon na advocates ng mabuting pamamahala at pananagutan ng mga opisyal. Layo ng People's Impeachment Complaint na i-impeach si Sara Duterte bilang Vice Presidente ng Pilipinas dahil sa pagtataksil sa tiwala ng publiko kaugnay ng 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd mula December 2022 hanggang third quarter ng 2023. At ginamit nila ang mga revelasyon mula sa komiting ito. Ito ang acts ng pagtataksil sa tiwala ng publiko na ginawa ng Vice Presidente Duterte. Una, pagtataksil sa tiwala ng publiko sa pamamagitan ng kanyang malubhang pag-abuso sa kanyang discretionary power, yung 612.5 million confidential funds mula December 2022 hanggang third quarter ng 2023.
Ikalawa, pagtataksil sa tiwala ng publiko sa pamagitan ng kanyang malubhang pagbabaliwala sa transparency at accountability. Ginagawa niyang katatawanan ang proseso ng audit at pag-uutos sa mga subordinate na maghanda ng hindi kapanipaniwalang mga liquidation reports na sinusuportahan ng mga peking accomplishment reports at mga palsipikadong dokumento. Pangalawa, isumite ang mga ito sa Commission on Audit upang suportahan ang kaduda-dudang paggamit ng confidential funds na hindi naaayon sa mga batas at regulasyon na nagdudulot ng malaking pinsala sa gobyerno at mga taxpayer. At ikatlo, Mr. Chair, pagtataksil sa tiwala ng publiko na sa pamamagitan ng kanyang kapabayaan sa tungkulin sa kanyang sadyang pagtanggi na kilalanin ang congressional oversight sa mga deliberasyon ng mga budget at ang autoridad nito na magsagawa ng mga pagtatanong bilang tulong sa paggawa ng batas. Panawagan natin, Mr. Chair, na i-honor ang pagkilos ng mamamayan na nagsampa ng People's Impeachment Complaint. Ang Vice Presidente ay nananatili sa pwesto, mananatiling may hawak sa public funds. Kung hindi natin tatangnan ang ating tungkulin to impeach official like Vice President na ibinigay sa atin ng Constitution, Mr. Chair. Salamat, Mr. Chair. With that, Congressman Rog Gutierrez. Mr. Chair, motion to suspend session. There's a motion to suspend. Is there any second to the motion? Second. Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. The committee hearing of the Committee on Good Government and Public Accountability is hereby suspended until further notice.
The committee hearing of the Committee on Good Government and Public Accountability is now called to order. May I request everyone to please stand up for the invocation to be led by the Honorable Romeo Acau. Please stand and let's put ourselves in the presence of our good Lord. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, amen. Lord, we pray for our members of the House of Representatives. Reveal yourself to them and bring them closer to you, each in their own unique way, that they may hear your voice clearly and distinctly. Speak to them of truth, integrity, justice, and fairness. Return them, we pray, to the good and lofty aspirations they had when they ran for office in the first place, to help others, to right wrongs, and to make the world a more beautiful place. Give each one of them strength to reach out to those across the aisle and work together. We boldly pray that you would bind their hearts together in ways they would not have imagined. Let them declare, as King David did, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Let them see the good works done by the people of faith across their districts and constituents. Let their eyes be open to what you are doing through your church and the precious believers across the country. Give them a desire to promote things that honor you, not just their own political careers. Cut through the clutter of politics as usual and self-promotion. Let them hear your voice. Speak to them of honor, sacrifice, and purity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please remain standing for the singing of our national anthem. Bayang magiliw, perlas ng sinanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Upang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng luwalhatit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Please be seated. We will now proceed to the calling of the roll. Do I hear a motion to Mr. dispense Chair. with the calling of the roll? Congressman Acop. May I move that we dispense with the calling of the roll? So move, Mr. Chair. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. We will now proceed to the next item in our agenda, the acknowledgement of members. May I request the COMSEC to please acknowledge all members present. Thank you, Chair. Good morning, Your Honors. May I recognize Vice Chairperson Romeo M. Acop from the 2nd District of Antipolo City, Honorable Francisco Paulo P. Ortega V from the 1st District of La Union, Honorable Zia Alonto Adyong from the 1st District of Lanao del Sur, Honorable Joseph Stephen Caraps Espaduano from Abang Lingkod Party List, Honorable Rolando M. Valeriano from the 2nd District of Manila, Vice Chairperson Johnny T. Pimentel from the 2nd District of Surigao del Sur, Honorable Ramon Rodrigo L. Gutierrez from One Rider Party List, Honorable Jonathan Keith T. Flores, 2nd District of Bukidnon. That's it for our members, Your Honor. Thank you.
Your Honor, I would also like to recognize Honorable Raul Angelo Gil D. Bongalon from Ako Bicol Party List. Thank you, Your Honor. Thank you. Moving on to the next item in our agenda for today. We have here the minutes of the November 20 and 25, 2024 hearing. Do I hear a motion? Mr. Chair, Congressman Acop. may I move that we dispense with the reading of the minutes of the previous meetings and consider it as approved? So moved, Mr. Chair. Is there a second? Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. The reading of the minutes of the previous meeting is dispensed with, and the same are hereby approved. Matapos ang mga buwan ng masusing pagdinig at talakayan, marami na tayong natuklasan ng mga issue at gayon ay marami na rin po tayong nalaman ukol sa mga pangangailangan ng ating batas at regulasyon. Malayo na ang narating natin, ngunit alam pa rin natin na marami pa tayong kailangang busisiin. Isa sa mga pangunahing tungkulin ng Kongreso ay ang bumuo ng mga batas na tunay na maglilingkod sa ating bayan. Ang ating layunin ay hindi lamang lumikha ng mga batas, kundi bumuo ng mga batas na tunay na sumasailalim sa pangangailangan at hangarin ng bawat Pilipino. Sa bawat hearing tayo ay naglalakbay sa mga sulok ng ating mga batas, nagiging mata at tenga ng ating mga kababayan. Dito natin natutuklasan ang mga kakulangan ng ating batas. Mga puwang na bilang mga kongresista ay dapat nating sikapin na punan upang mas mapabuti ang ating sistema at ang kalagayan ng ating bansa. Bago ako magpatuloy, nais kong ipahayag ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga resource persons. Ang inyong dedikasyon ay nagbibigay liwanag sa madilim na landas ng katiwalian. Alam namin kung gaano kahirap ang inyong pagdalo sa mahabang pagdinig. Ang inyong presensya at pagsagot sa mga katanungan ng komite ay hindi matutumbasan. Aasahan po namin ang inyong patuloy na suporta at pasensya sa mga susunod na pagdinig ng komite. Nagsimula ang lahat na ito sa isang speech at isang request for investigation. Kung ating aalalahanin, nagkaroon ng privilege speech number 379 si Congressman Rolando Valeriano noong September 3, 2024 tungkol sa paggamit ng public funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2024. At ang motu proprio na investigasyon sa manifestation ni Congresswoman Jervil R. Luistro noong September 2, 2024. Patungkol sa iba't ibang issue na nakapaligid sa budget ng Department of Education or DepEd. Kasama na rito ang hindi matagumpay na pagpapadala ng mga computer units sa mga teacher, estudyante at mga paaralan. Kaya't unang sinimulan namin ang pagtingin sa regular funds ng pangalawang Pangulo sa parehong OVP at DepEd. Para sa OVP, tinignan natin ang mga marangyang satellite offices kung ating aalalahanin. Nakakabahala na halos kalahati ng budget ng OVP para sa 2023 at 2024 ay napunta sa pagtatayo at pagpapanatili ng mga satellite offices nito sa buong bansa. Ang tanggapan ng Vice President Sara Duterte ay mayroon ding napakalaking budget na 2.3 billion noong taong 2023. At dahil sa mga hindi maipaliwanag na gastos, noong 2024 ay kinailangang bawasan ang budget ng kanyang opisina sa 733.2 million. Ngunit para sa taong 2025, muli siyang humiling na bigyan siya ng 2.37 billion pesos.
Tungkol naman sa DepEd, sa panahon na siya ay secretary, lumitaw ang mga pulang bandila sa procurement ng mga laptop para sa DepEd computerization program tulad ng rig bidding at pagsasabuatan ng mga bidders. Siya rin ay hindi nakapaghatid ng laptop na nagkakahalaga ng 9 billion para sa mga programa ng e-learning ng DepEd na tila isang napakalaking pagkukulang sa panahon na lumalalang pangangailangan para sa mga kagamitan ng edukasyon. Ngunit sa ating pagdinig at pagsusuri ng budget utilization ng DepEd at OVP, paulit-ulit lumilitaw at pinaka nakakabahala ang mga issue